Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Resto sa QC, pinagkalooban ng free dining experience ang customer na nag-cancel ng reservation dahil nagkahiwalay sila ng kasintahan bago ang Valentine's Day. SK Chairman sa Laguna na kinamay-kamay ang mga siopaw at hotdog sa convenience store, humingi ng tawad. Netizens humanga sa itinampok na Kung Fu AI robots sa 2026 Spring Festival Gala sa China. Atleta sa Brazil, tumakbo sa treadmill ng 24 oras. Binasag ang kanyang unang record. At bagong panganak na elepante sa isang zoo sa France, kauna-unahan matapos ang 13 taon. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, trending online ang kwento ng isang babaeng broken-hearted noong Valentine's Day. Biglaan kasi nitong kinancel ang reservation sa isang Japanese private dining restaurant sa kadahilanang nag-break sila ng kasintahan bago ang araw ng mga puso. Kung anong reply ng pamunuan ng kainan na pinusuan naman ng netizens, tunghayan sa report ni Angelica Cosme. Para sa maraming magkasintahan, espesyal ang Valentine's Day. Gaya ng babaeng ito na nagpa-reserve sa isang restaurant sa Quezon City. Pero bago pa man dumating ang araw ng mga puso, nag-break sila ng kanyang kasintahan. Dahilan para mapilitan itong i-cancel ang reservation sa naturang kainan. Pero nang makarating kay Chef George Mendez, owner ng Japanese private dining resto na Modan, ang pakiusap ng babaeng broken-hearted, abay, hindi lang basta ni-refund ang kanyang down payment, kundi inalok pa siyang ituloy ang pagkain doon for free. At pinayagan din siyang magsama ng kaibigan o kaanak. Ang libreng dining experience sa Modan, paraan niya ng naturang chef upang maipadama sa kanya ang love in another form. Labis naman ang pasalamat ng TikTok user na si Hey Mary sa kind gesture ng Team Modan at kay Chef George. Ang naturang post, humakot na nga ng halos 3 milyong views. Ito lang Enero, kabilang ang Modan sa mga ginawa na ng Certificate of Recognition bilang Michelin Selected Restaurant. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hanggang saan ang kaya mong gawin for the views? Nagmistulang rage bait ang viral video content na ito ng isang kinilalang sangguniang kabataan chairman sa Santa Cruz sa Laguna dahil sa ginawa umano nitong kabastusan sa loob ng isang convenience store. Ang SK chairman basta-bastang dinakma ang mga tindang hotdog at siopaw. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Malamig lahat, kuya. Ang lamig. Hindi pala siya pwede. Hotdog na lang. Hotdog ba? Mainit din. Ay, tinamay. Wala naman tinapay. Walang tinapay, be. Wait. Walang tinapay. Malamig din talaga yan. Malamig yung hotdog. Nakangisi pa ng mavideohan ng lalaking ito
habang isa-isang hinahawak-hawakan ang mga tindang siopaw at hotdog sa isang kilalang convenience store. Hindi nito alintanang pag-video sa kanya at ang posibleng banta sa kalusugan ng ginawa nito. Hindi man nakunan sa video, makikitang umamba pa ito ng balik sa steamer at tila muling dinakma ang mga tindang hotdog. Ang lalaki kinilala bilang si Mark Adrian Napiza, sangguniang kabataan chairman sa Santa Cruz sa Laguna, na agad namang inulan ng batikos dahil sa ginawa nito. Sa kanyang personal Facebook account, humingi ito ng tawad sa kanyang hindi magandang inasal, lalo't naturingan pa man din na opisyal. Paliwanag nito, biru-biruan lang daw ang kanyang content at wala siyang masamang intensyon. Binili rin daw niya ang mga dinakma niyang hotdog at siopaw sa mismong araw na nakunan ang video. Sa kanya ring pahayag, nagsorry ito sa pamunuan ng convenience store at nangakong tatanggapin ng anumang pananagutan at parusang maaaring ipataw sa kanya ng Department of the Interior and Local Government at Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang Creator and Influencer Council of the Philippines o CICP sa tamang pagsunod sa kanilang Code of Ethics na siyang nagsusulong ng integridad, pag-iingat at pagsunod sa mga batas bilang content creators. Nangako rin ito na magiging mas responsable upang hindi na ito maulit sa hinaharap. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, hinangaan ng marami ang itinampok na humanoid AI robots para magtanghal sa ginanap na 2026 Spring Festival Gala sa China. Kaiba kasi sa inaasahan na sumasayaw na robots o naglalakad, ang mga tampok sa gala nagkukung fu pa at iba't ibang exhibition. Ang unbelievable robo performance, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Ilan lang yan sa mga pambihirang stunt at acts na pinerform ng mga humanoid robots na ito sa China. Makikita ang paggalaw ng mga ito na parang sa mga tao, walang delay at may pagka-flexible pa dahil sa pagtumbling at kung fu style. Ito ang kahanga-hanga pagtatanghal ng young kung fu artist kasama ang robots sa Spring Festival Gala ngayong taon para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ipinamalas ng mga robot at ng mga batang kung fu masters ang bilis, husay at sabayang paggalaw kasabay ng musika na labis na ikinamangha ng mga manonood. Gumamit din ng kung fu robots ng traditional kung fu weapons tulad ng espada, nunchucks at nagpakita ng pambihirang bilis, balanse at koordinasyon sa kanilang estilo. Bukod pa ito sa mga creative routines na ginawa ng mga robot sa isang live television broadcast. Ang Spring Festival ay ang pinakamahalagang tradisyonal na pagdiriwang sa China. Ang panonood nito na kilala rin sa tawag na Chunwan ay isa sa nakagawiang bahagi na ng taunang pagdiriwang ng milyong-milyong Chinese. Mula ng unang naipalabas noong 1983, kinilala ang palabas ng Guinness World Records bilang most watched annual television program sa mundo. Naitala rin ito sa listahan ng UNESCO sa List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity noong December 2024. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sa bansang Brazil, binasag ng isang atleta ang kanyang sariling record sa pagtakbo sa treadmill ng walang tulugan. Tama! Dahil 24 oras lang naman siyang tumatakbo sa treadmill na may short breaks lamang upang magpalit ng sapatos at magbanyo. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayong. Isang lalaki sa Brazil na mahilig sa pagbuo ng sporting records ang gumawa muli ng panibagong record sa pagtakbo ng treadmill. Ang dating record na 12 oras kung sa siya rin ay may hawak ay nabasag ito muli ni Pepe Fiamoncini nang tumakbo ito ng 24 oras o katumbas na 188 kilometers o higit 4 na marathon. Ginawa niya ito sa Rio de Janeiro kung saan officially declared na ng Guinness ang bakong record kung saan ito na ang kanyang ikatlong Guinness World Record. Ang kanyang unang record ay ang pagtawid sa Uyuni Salt Flats sa bansang Bolivia sa loob lamang ng 33 hours o 170 kilometers. Samantala ayon sa 35-year-old atleta, bunga ito ng kanyang curiosity sa paghamon sa kanyang mga abilidad na nagsimula nung sumali ito sa long-distance triathlon ng COVID-19 pandemic.
Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pinanganak na sa France ang isang female calf o baby elephant ng isang 37-year-old African elephant na may blind condition, kung saan tumagal ang pagpapanganak nito ng halos 7 oras at may bigat naman na 150 kilos. Ang pasilip sa panibagong Wonder of Life na yan, panoorin sa report ni James Galange. Matapos ang 20 buwang pagbubuntis ng mother elephant sa France na si Andala na mayroong blind condition, ipinanganak na ang baby elephant sa Zoo Parc de Bois kung saan ito nakatira. Ayon sa pamunuan ng zoo, inabot ng halos 7 oras ang pagpapaanak sa elepante at may bigat naman ito ng halos 330 pounds o katumbas ng bigat ng isang 150 kilo hand truck. Nakatakda pang i-anunsyo ng pamunuan ang pangalan ng baby elephant na siyang kauna-unahan na pinanganak sa naturang zoo matapos ang 13 taon. Ayon kay Rodolphe Delord, director ng naturang zoo, bagamat nahihirapan ng kanilang team sa pagpapanak sa elepante dahil sa malubhang kondisyon, ay naging matagumpay pa rin ang kanilang naging operasyon. Habang inaasahan naman ang pagsilang pa ng isang elepante mula naman sa isa pang mother elephant na si Ashanti. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.